Sinasabi po na isa sa puwedeng malakas na kumalaban at nililigawan ng, mga kain-suka na mga pinklawan ay itong si Raffy Tulfo. Isang mabigat na sinasabi, maniwala man kayo o hindi, sinasabi ito isang puwedeng makatalo kay VP Sara. Pero ito ang sagot ni Raffy Tulfo, pag-usapan po natin dahil, tila may usapan na kung sino ang susunod. Isa sa maugong na pangalan na posibleng maging frontrunner sa 2028 presidential elections, si Senator Raffy Tulfo. Pero nang tanungin siya ng Senate reporters kaugnay nito, Walang balak. As of today, as of the future. Final answer. Categorically. Ayan, final answer, categorically, ayaw. Hindi siya tatakbo sa 2028. Ito aminin natin, kung meron man talagang posibleng dumikit kahit papaano sa pagkapresidente, kumalaban na pagkapresidente kay VP Sara, ito si Tulfo or si Bam Aquino. Yan na po yung kanilang, sa tingin ko lang yan ang best bet nila. Pero si Tulfo sinabi, ayaw na talaga. Si Bam, ayaw din. So nag-decline na po sila. Ano po ibig sabihin nito? Yung lehitimong malakas, hindi lalaban kay Sara. Why? They know matatalo sila eh. Sayang yung kanilang political future. Kasi maa-identify sila na sa sobrang lakas ng Duterte, whether they like it or not, pag sumabay sila ng laban kay VP Sara sa 2028, mababansagang silang anti-Duterte. And that, for now, or for this decade, most probably, is a political suicide. Especially doon sa highest position. Especially considering legitimate candidate po si Tulfo at si Bam. Tandaan po natin, Bam is Aquino. Kahit humina na sila, but since nakabalik siya sa Senado, kahit sa tingin ko, in my opinion, ito ay hindi hinalal ng bayan kung hindi hinalal ni Garcia. Pero nakabalik na siya sa Senado, meron na siyang cult, meron na siyang kulto na followers. Same thing si Tulfo. Kaya hindi sila susugal na lumaban. Dahil si Tulfo, si Raffy, can be again another term for senator. Si Bam Aquino, probably after 6 years, can also be again for the second term senator. Anong punto natin? Talagang malakas sila. But not enough para kalabanin in top position si VP Sara. So waste. Why waste the time and their political power? Bilang mabangsagang Duterte, anti-Duterte, baka hindi pa sila manalong senador for the second term. Nagigets nyo? Unlike the likes of Risa. Kasi si Risa is desperate. She is not in the same caliber as Tulfo. She is not in the same caliber as Bam Aquino. Risa is a pretender. Risa is a dreamer. So, kahit ako si Risa, pag ako pinili na standard bearer, kakagating ko. Why? May pera yan. Pangalawa, posibleng sumikat. Pero, as it is, kung si Risa lang, wala talaga. She may not even win as senator in the next election kung tatakbo siya. Kung hindi siya mapiling standard bearer, she may not win even as a senator. Unlike Raffy Tulfo. Kung ako naman kay Raffy Tulfo,
Ha? Hindi ako papayag kalabanin si Sara. Bakit? As it is, malakas ako. Si Tulfo, aminin man natin o hindi, kahit hindi ito mangampanya, siguradong mananalo to sa 2028. Nagigets niyo po yung point? Kung ako si Risa, papayag akong kalabanin si Sara. Bakit? Walang kwenta eh. Wala naman eh. Di ba? Walang influence. Puro bunganga, all mouth. Walang boses. Si Tulfo and si Bam meron. So kung ako si Tulfo at ako si Bam, hindi talaga ako lalaban. Bakit? Yung susunod na election sa Senado, sure na ako eh. Nagigets niyo po yung point. Kaya yung mga lihitimo hindi lalaban kay Sara. Ang posibleng lumaban dyan, Trillanes, Torre, Remulla, Risa. In short, yung mga talagang walang kwenta. Kung meron tayo sa kabuhayang tinatawag sa Pilipinas na nasa laylayan, eto, sa politika sila'y nasa laylayan. They will grab every opportunity. Because at it is, wala rin nun silang influence. Nagets po? Tuloy tayo. Bakit? Masaya ako dito sa Senado. Marami ako nagagawa. For me, happy ako rito. So, bakit ako pupunta sa isang bagay na magkakaroon pa ako ng sakit sa ulo? Tama, di ba? Happy siya. Bakit? Malakas siya eh. Etong dalawa, malakas na sila. Bakit? Sakit sa ulo. I mean, sakit talaga sa ulo labanan si Sara. Alam nila, alam nyo itong mga politiko, they pretend to be stupid. Pero they know, malakas talaga si Sara. Ba't mo kakalabanin? Gayunman, kinumpirma ni Senator Tulfo na may mga grupong kumakausap sa kanya at nagsasabing mainam na tuwakbo siya sa mas mataas na posisyon. Yeah, may mga nagsasabi ng pwede ka dito, pwede ka dito. Sabi ko, I'm sorry, salamat sa tiwala, pero no. Flat no agad. Sir, magbabalik siya pa magbago yung isip. I don't think so. Paglilinaw Yan ang diretso. Magbabago. Wala. niya, hindi kampo ni Vice President Sara Duterte o maging si Pangulong Bongbong Marcos ang kumausap sa kanya. Ang karaniwan daw na humihimok, mga taga-pribadong sektor. Hindi man tatakbo sa mas mataas na posisyon, kinumpirma ni Senator Raffy na kakandidato siya muli bilang senador sa 2028 elections. I will run for re-election. Yan, itaga nyo sa bato. I will run for re-election. Yan, ako, I may dislike Raffy Tulfo. Pero doon lang tayo sa totoo. Malakas to. As senator for 2028. Diba? Ang lakas kasi ng ano niya eh. Parang Lito Lapid. I may disagree with Lito Lapid, pero aminin natin. Malakas talaga eh. Bakit? Artista, lumalabas sa TV para araw-araw eh. Same thing with Tulfo. Lakas ng vlog nito. As in, sobrang lakas. Hindi lang malakas. Sobrang lakas. Kaya malakas talaga. 2028. As senator, independent pa rin ako. So whether would that be admin or that opposition, depende kung katugmay ng advocacy ko, nakikita ko na sincere talaga sila dun sa mga sinasabi nila at kaya nilang panindigan. Una nang nagsabi ang kapatid ni Senator Raffy na si Senator Erwin Tulfo na wala rin siyang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon. Lumutang kasi ang pangalan niya na posibleng katandem ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Bagamat nagpahayag na walang balak tumakbo sa mas mataas pang posisyon ang dalawang Tulfo, may mensahe si Senator Raffy sa mga tatakbo. Best of luck ang wish ko kay BP Sara at sa lahat ng mga nag-aspire na maging kandidato for the presidency sa 2028. All of them, whether that will be BP Sara, Senator Risa Ontiveros, John Vic Remulla, Leni Robredo, sino pa ba? Yung Chis Escudero. No. I mean, yung mga nababalita, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, yeah. Well, kaya nga, Mark Villar,
Nag-thank you naman dyan si Senator Risa Hontiveros na una nang nagpahayag na bukas siyang tumakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ito si Riz, ano talaga, Well, una, ang kapal ng mukha talaga salamat nito. kay Sen. Rafi. Mula nung naging seatmates kami sa previous Congress, talagang ganun kagaan ang loob namin. Ganito kakapal ang mukha nitong alin na to. Talagang pumustura siya, binukas niya na yung sarili, na willing siyang tumakbo. Alam mo yung hinahabol niya talaga yung posisyon na yan. Hindi naman siya talaga ready pa. Alam mo, to si Risa, alam naman natin kung merong ibang tatakbo, they will not pick Risa. Itong yellow, ito yung pink, they will not pick Risa. Kaya nga pag napili ito si Risa Hontiveros, it means desperado na yung yellow pink. Wala na sila. Wala na silang makuhang posible. Kung tatakbo ba si Tulfo, kung makukuha nila si Tulfo, makukuha nila o kaya si Bam, makukuha nila si Lenny, kukuhanin ba nila si Risa? Of course not. Di ba? Oh. Kahit tayo di yellow pink, kikita naman natin kung saan ang trajectory ng kanilang plano. Binukas lang niya to sarili niya, ganun kakapal to. So, kaya makikita natin kung desperado na yung yellow pink. Pag ito na ang nilabang kay Sara, magdiwang na tayo. Alam mo, kahit si Sara, hindi na mangampanya, pumunta na lang sa dahig. Kung ito lang ang kalaban. Alam nyo naman ang nangyari sa PhilHealth, di ba? Meron pang itong isyong tanim witness, di ba? Yan yung sinasabi. Talagang bagamat hindi pa naman case closed yun, hindi pa napapatulayan, pero ano meron dito sa taon to? Di ba? Sa isa't isa. Ayon pa kay Hontiveros, umaasa siyang mapapaaga ang pag-anunsyo ng United Opposition sa kanilang standard bearer. The earlier, the better, I believe, para maka-alok at maka-attract ng suporta mula sa ating mga kababayan. But we're going through that process very seriously. Ayaw naman sagutin ng senadora kung may shortlist na ba sila ng mga pinagpipilian. Wala naman daw epekto kay Senator Risa Hontiveros ang pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang presidente dahil kahit pa posible silang magkalaban sa 2028 presidential elections, gagampanan pa rin daw ni Hontiveros ang kanyang trabaho bilang Senator Judge sakaling umakyat dito sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara. Gaya ni Senator Risa, tingin din ng iba pang mga senador, hindi dapat tignan ang personalidad na ini-impeach kung hindi dapat mag-focus sila sa ebidensya. Naks. Naniniwala kayo? Si Risa focus sa ebidensya at hindi sa personalidad. Coming from Risa? O si Tito nasa picture? Coming from Tito? Ewan ko sa inyo. Next po tayo. Ito, pag-usapan naman natin na may nababalita na tatanggalan ng betlog. Di umano ang bilyar. Ipinasampida ng Department of Justice si dating House Speaker at dating Senate President Manuel Villar at mga miyembro ng kanyang pamilya para ito sa gagawing preliminary investigation sa criminal complaint na isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kumpanya nilang Villar Land Holdings Corporation na market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan para maligaw ang mga investor. Tinukoy ng SEC ang pagsasapubliko umano ng financial statement ng Villar Land bago matapos ang external audit nito. Doon, sinabing lumundag sa 1.33 trillion pesos ang total assets ng kumpanya noong 2024 mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Dahil nila. Ito muna, pag-usapan natin yan. Maraming binabato sa bilyar. Maaring yung iba, totoo, kasi marami naman akong nadidinig, hindi ko alam. Galit sa bilyar kasi
may land grabbing daw, tsaka yung reklamo sa Prime Waters. So, ito po ay posibleng totoo or posibleng may galit lang din sa Villar. Okay? Ang punto po natin ay wala po tayo sa posisyon manghusga. Kaya lang po kasi, itong ginagawa ng gobyerno sa Villar, yung timing po very questionable. Questionable po kasi talaga dahil nakikita natin, lumipat po naalala natin si Camille Villar. Kung si Camille Villar ba, hindi lumipat, naalala nyo nung huling kampanya ng Alyansa, lumipat sa kabila, nag-independent. So, nakikita natin, kung si Camille ba ay tumodo sa Alyansa, tapos nung impeachment, etong mga Villar ay pumabor. Naalala natin, hindi sila pumabor na ituloy yung impeachment. Kung pumabor ba sila, sisilipin kaya sila ng gobyerno? Yun lang ang punto natin eh. Bakit? Ang tagal-tagal na po. 2022 po nakaupo ang Bongbong Marcos. Hindi naman nagagalaw ang Villar. Nung naging usapin ang eleksyon, number 1, naging usapin ang impeachment dahil kailangan nila ng boto laban kay BP Sara, isang damakmak na reklamo na ang kanilang kakaharapin. Sabina dito, sabina doon, banat sa media, banat doon. Diba? Ang nangyayari po sa Villar is not an isolated case. Talagang uubusin yung posibleng boboto ng laban sa impeachment ni BP Sara. Chis Escudero, 2 Villar, Jinggoy, Villanueva. So pag nawala yan, tapos ginawan pa ng issue ni Boying na meron na daw warrant of arrest si Bato, simula nung sinabi ni Boying yon, nagtago na si Bato. So 6 na yung bawas. Yan yung tinatrabaho ngayon ng gobyerno para kung umabot sa Senado yung impeachment ni BP Sara, alam nyo na po ang kalalagyan. Pag nawala tong 6 na to, tapos na ang boxing. Di ba? So, ito ay chilling effect na ginagawa lang ng ating gobyerno. No? At ito po sa akin, doon sa mga galit sa Villar, wag po tayong magalit sa ngayon. Kung talagang sa tingin ninyo ay may ginagawa tong masama tong Villar, dapat talaga silang parusahan. And I agree with you totally. But as of now, tatanda mo natin, political game to. This is a numbers game. Tinatanggalan po ng betlog itong Villar. Aalisin ng itlog. Gagawing supot ang Villar. Malalaman natin kung bawas na ba ang betlog na itong mga Villar. Sa revaluation ng real estate holdings. Pero kalaunan, sa audited financial statements, lumabas umano na lubhang mas mababa ito at nasa 35.7 billion pesos lamang ang total assets. Sabi ng SEC, paglabag ito sa Securities Regulation Code. Bukod sa dating House Speaker, pinasapi na rin ang Talagang. Tingnan ninyo. 4 yan. Pati yung kumpanya nila sa pool. Malapit po ako dito sa Villar City. Ang laki po nung kanilang dyan, ginagawa. Pero hindi ko alam kung nahinto yan kasi parang matagal na wala masyadong gumagawa. I'm not sure. No? Pero ang laki po ng proyekto dyan dito sa may Daang Hari, itong Villar. Laki ng kanilang estate dyan. Pero kasi pagka hinabol na ng gobyerno ng negosyo mo, you have no choice.
Kanyang mga anak na sina Senador Camille at Mark Villar, asawang dating Senador Cynthia Villar at ilang pang opisyal ng Villar Land. Inireklamo din ng SEC ang related entities na Infra Holdings Corp at MGS Construction at ilang officer nito. Sabi ng DOJ, lahat daw ng respondent ay mabibigyan ng oportunidad na depensahan ang kanilang sarili. Sabi pa ng DOJ, wala silang pinapaboran o tinatarget na individual. Ang duty nila ng DOJ ay maging patas sa paghahanap ng katarungan. Sa isang statement, sinabi ng Villar Land na welcome ang anilay pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga alegasyon sa Ako I may be wrong. Pero hindi na ako magugulat kung tatahimik na ang Villar. Hindi mo nga nakikita eh. Hindi mo na nga alam kung senador si Camille tsaka itong si Manuel. Ano ba yun? Yung kanyang isang lalaking anak. Villar, di ba? Siya yung Villar din. Ang tahimik, di ba? Nakakabi ang katahimikan nila. At hindi na rin ako magugulat pag umakyat sa Senado, baka pumirma ito ng impeachment against, bumoto ito ng impeachment against BP Sara. tamang forum. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad at kampante silang mapapatunayan sa harap ng patas na panel na wala silang paglabag sa batas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Manny Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang Ako napapatanong lang, nasa Dubai ba yung mga Villar? Kasi may bombaan doon. No? Ang balita ko, kahit yung mga mayayaman na gustong umalis ng Dubai for now, hindi makaalis. Nakulong sila doon. Hindi kayo nasa Dubai itong mga Villar kasi sobrang tahimik na eh. Medyo nakakapagtaka na ata. Parang ano na, no? Baka mamaya nakidnap ito ng gobyerno, baka nakidnap ng NPA. Paramdam naman kayo. kanyang pag-aari. Para sa GM Next po. Meron pong vlogger at ito daw ang sinabi ng vlogger na ito. Hindi ko alam kung itong vlogger na ito ay adik o lulong sa bisyo or talagang medyo ipinanganak na may tama sa utak. Pero itong sabi niya, isang vlogger naniniwalang dapat makabalik si Trillanes bilang senador. Pambira. Wala na kayo talagang awa sa Pilipinas. Ito yung mga klase ng tao na sisirain ang institusyon. Isipin nyo, sundalo, na di umano'y nakikipaglaban para sa taong bayan. Yan po ang obligasyon at responsibilidad ng isang senador. Pero kita mo, ipinagkalulo ang isang Pilipino sa dayuhan. Nakipag-coordinate sa isang dayuhan para makidnap ang dating presidente. Whether naniniwala siya kay PRRD or hindi, whether si PRRD ang pinakamabuting Pilipino o pinakamasamang Pilipino, bilang dating presidente, o hindi na lang dating presidente, bilang Pilipino, dapat ikaw, Trillanes, na bilang sundalo o dating sundalo, hindi ko alam kung talagang sundalo ka, pero dapat nanindigan ka sa isang Pilipino. Kung sa tingin mo may kasalanan si PRRD, dapat nanindigan ka sa soberanya ng Pilipinas. Yung unang pinagtatanggol ng isang sundalo. Hindi magiging isang kasangkapan para makidnap ang isang dating presidente. Hindi eh. Ikaw pa ang naglaglag sa kapwa mo Pilipino at hinayaan mong
litisin sa ibang lugar ang dating presidente. Anong klaseng pagkalalaki meron 'tong tao na 'to? Anong meron dito? 'Di ba? Hindi naman natin sinasabi na huwag litisin si PRRD. Ang sinasabi lang natin, litisin sa bansang Pilipinas kung saan meron siyang may jurisdiction over him bilang Pilipino. Kaya kung ikaw vlogger at sasabihin mo na dapat makabalik si Trillanes bilang senador, ikaw ay walang pagmamahal sa bayan mo. Wala kang pagmamahal sa institusyon. Pag ito makabalik na senador, tatalak to, talak, kaliwat, kanan, talak. Wala nang aasikasuhin ng Senado kung hindi pagbigyan ang pagtalak ng isang nagpapakalat ng fake news. Wala to, tatalakan. Hindi ito mag-move on. Hindi ito magtatrabaho bilang senador. Ito ay magtatrabaho bilang taga-usig lang ng Duterte. Isipin mo, magluluklok ka ng isang tao para usigin lang ang Duterte. Babayaran ng taong bayan yung nagpakahirap sa trabaho, babawasan na kanyang sahod sa tax. Yung mga negosyante, babawasan ng kanilang kita sa tax para isahod sa mamang ito. Para walang gawin kung hindi kaliwat, kanan, araw-gabi, siraan lang ang Duterte. Anong klaseng vlogger ka? Ganyan ang naiisip mo. Kung sino man tong vlogger, ito hindi ko po pinipersonal ha. Hindi ko kilala kung sinong vlogger na nagsabi nito. Nakita ko lang tong post na ito. Pero pagka ganyan kang vlogger, kahit kaibigan kita, no? Hindi ko naman sisirain ang ating pagkakaibigan. Pero sasabihin ko wala kang pagmamahal sa institusyon ng Pilipinas. Trillanes is a destructive person. He will destroy our institution. Para lang yung kanyang galit sa Duterte manahig. Yan lang si Trillanes. Nothing more, nothing less. Kilala niyo po si Attorney Lacson? Ang taas ang kamay ng hindi pa nakakakilala kay Attorney Lacson. Dito po natin sisimulan ang ating topic patungkol dito sa kanyang style. 1960s ang style ng leadership ni Lacson. Pag-usapan po natin. Kwekwentahin ay kaduda-duda para kay Senador Ping Lacson ang pahayag ng 18 nagpakilalang dating sundalong na Bakit naman? Bakit hindi siya naniniwala at kaduda-duda tong 18 ex-Marines? naging empleyado Tawagin na lang natin silang 18K. Alam nyo na yun, pag sinabi kong 18K, 18 ex-Marines. Bakit 18K? Dahil parang ginto ang kanilang puso. May ginunto ang puso. Kasi hindi naman sila Marines lahat eh. 16 po yung ex-Marines, 2 sundalo. So para kaysa sabihin nilang fake news tayo, kahit naman sinasabi na ng GMA, tawagin na lang nating 18K. Okay po ba? Sige, tuloy. umano ni Zaldico. Ayon kay Lacson, kung ipagpapalagay na totoo ang sinabi nilang nag-deliver ng 805 billion pesos ng nakamaleta, kahit anya 24 oras na magtrabaho ang mga nag-deliver, ay aabutin sila ng 5 taon. Okay. Eto ang sinasabi ni Lacson. Yung 805 billion, kung i-deliver mo yan, kahit araw-araw, 24 oras ka nagtatrabaho, aabutin ka ng 5 taon. O, dito pasisinungalingan natin etong matagal ng sinungaling na si Lacson. Pasok! Para matapos yan, kabilang dyan ang pagbubuhat, pagbibilang, pagbabalot at pagde-deliver ng pera. Pagbabuhat, pagbibilang, pagdi-deliver, pagbabalot. 5 taon? Magdi-deliver lang? Kung sinimulan anya nila ito noong 2023, ay sa 2028 pa sila matatapos. Kinwestiyon din niya kung magkano ang natira para kay Ko na sinasabing nag-utos ng paghahatid ng pera kung na-deliver nga
ang sinasabi nilang 805 billion pesos. Okay? Pasinungalingan po muna natin, ha? Ano daw yung nakuha ni ano pang natira kay Saldico kung nag-deliver to ng 805 billion. 'Di ba? Parang sinasabi niya, hindi ito totoo. Huwag po nating kakalimutan. Dati, itinuturo nilang mastermind si Saldico. Kaya nga pinahahanap nila sa Portugal o kung saang anong bansa man. So sa madaling salita, kay Bongbong na amo nitong si Pinky Lacson at kay Tambaluslos at kung sino man yung mga magnanakaw pa dyan, mastermind. Hindi sila kasabwat. Ang totoong mastermind niyan, si Saldico at marami pang iba na nakinabang din sa Ghost Projects. Kung totoong mastermind, ito ang tanong dyan. Kung totoo at papaniwalaan namin yung sinabi nyo na si Saldico ay mastermind, di dapat mas lalo nating paniwalaan itong 18K, itong mga ex-marines, itong mga sundalo na nagsiwalat ng baho at nagdi-deliver ng pera kay Tambaluslot at kay Bongbong Marcos. Tama po ba or tamang-tama? Diba? Pero ang tingnan natin, itong sinabi ni Lacson. Isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and Okay, dito muna tayo. Okay, doon sa 805 billion, kung i-deliver yan, 24 oras, 5 taon. Aba, pambihira. Nakakalimut ata to si Attorney Lacson. 2026 na po. Saan ka ba? Abi, ikaw ba'y nabubuhay sa panahon ng lolo mo? Gusto mo pumunta ka rito sa bahay namin? Magbilang ka ng 1,000,000. Hindi ka aabutin ng 2 minuto. Di ba? O, pupunta ako sa bahay mo. Dadaling ko yung aking counting machine. Kung sino ba dyan ang may counting machine, pahiram nyo ko yung ginagamit sa bangko. Saglit lang yan. Bibilangin mo 1 bilyon. Saglit lang yan. Babalutin, di goma mo. Kailangan mo pa bang i-gift wrap yan? Oh, kada 100, kada 200, kada 300, kada 400, kada 500, igoma mo lang. Sasabihin, Console, nakakita ka ba ng ganong karaming pera? Madaling sabihin para sa'yo? Hindi ko kailangan makita ng ganong pera. Pero nakikita nyo naman sa bangko ilan ang nagdi-deposit. Kahit pila natatapos naman sa isang araw. May counting machine eh. Lacson, hindi ka pa ba nakakita ng goma? Ba't kailangan pang balutin? Deliver. Okay, ito yung sinasabi niya. Magdi-deliver. Baka nakakalimutan mo, 103. If I'm not mistaken, but I'm sure sa sinabi ni Attorney, ano pangalan? Kalimutan ko. Baligod. Nasa 100 plus. Itong mga sundalo, ex-marines, Coast Guard, police, kung ano-ano pang kinuha ni Saldico bilang taga-deliver. 103. Kung hindi tayo nagkakamali. Basta 100 plus. Pambihira, hindi kaya i-deliver yan. Lacson, katanga mo naman. Uso na Grab ngayon. Oh, kung ikaw nga magpapaputol ng ethics mo, pwede nang ipa-deliver sa ospital. Di ba? Kung gusto mo. Hindi, halimbawa lang yun. No, kunwari lang nagpa-transplant si Lacson. Na hindi natin sinusuportahan, hindi ko sinasabing kinukonsinti natin. Example lang yun, nagpa-transplant siya. Pwede nga i-deliver sa bahay mo yung naputol eh. Anong punto natin? Hindi mo alam yung Grab? Hindi mo alam yung Lalamove? Kung nagagawa nitong Grab, Lalamove ang delivery, eto pa kaya may 103 na tao? Abi, nuknukan ng talaga to si Lacson. Ha? Nuknukan ng tanga o
or nuknukan ng ginagawa tayong tanga. Hindi mo kailangan ng 5 Alam mo ba kung gaano kung gumalaw ng pera ang bangko? Sa bawat araw na ginawa ng Panginoon? Umiikot po ang pera sa buong Pilipinas. Hindi kailangan abutin ng 5 taon. Kaya alam mo, itong style, alam mo, this shows yung kalidad ng leadership ni Lacson. Parang pang 1960s. Siguro, kaya ganito pag-uugali nito eh. Isipin mo, Blue Ribbon Chairman, ganito mag-uugali. So siguro, hindi ko alam kung yung lolo na ito, senador, nagamit niya. Yung style ng lolo niya. O yung lelang niyang panot, hindi natin alam. Kung saan niya nakuha yung ganyang style. Pero parang hindi napapanahon itong kung anong naiisip ni Lacson. Di ba? Saan ba sasakay itong mga may helicopter pong ginagamit? May jet pong ginagamit? Hindi po sa kalabaw sasakay ito ha. Hindi to 1800 nasasakay sa kalabaw o sa kabayo. May van po, may SUV, may private jet, may helicopter. Lacson naman. Yang sinasabi mong yan, lalabas ka talagang tanga. Kahit hindi ka naman tanga, yung ganyang excuse mo, magmumukha ka talagang tanga. Paalala ko lang, lead the people sa panahon ng 2026, baka nakakalimot ka. Ibinoto ka ng taong bayan ng 2026, lead them in the year 2026, hindi 1960. Logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. If their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Okay, ang punto dito ni Lacson, kaya daw niya ni-raise yung ganong impossibility. Kaya kine-question niya yung ganoon. Kaya sinabi niya na aabutin ng 5 taon pa. Kasi kung sisimulan ng hearing, ay ito ay maja-justify yung fake news. Maja-justify yung sinasabi niyang maybe indirectly na sinabi niya yung parang trial by publicity. Diba? So bakit natin i-dignify yung ganitong klase? Una, Lacson, you are not in the position to judge. Dapat ikaw lang ang parang mag-host ng hearing. Di ba? Kung bagat sa isang party, ikaw lang ang host. Hindi mo obligasyon yun. Dapat nga ang iniimbestigahan mo dito, totoo bang na i-deliver yung maleta? Kasi ang lumalabas sa'yo, Attorney Lacson, para kang abogado ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos. Kahit itanggi mo yan, tanungin mo kung may anak ka, tanungin mo kung may kabit ka, tanungin mo kung may kamag-anak ka, yan talaga iisipin. Walang taong kahit kamag-anak mong maniniwala na ikaw ay hindi pumapanig kila Marcos. Ngayon, kung sila ay naniniwala din, ewan ko lang, anong meron kayo? Anong meron sa pamilya ninyo? But this is obvious eh. Dapat ito, sige. Sabi nga ni Marcoleta, Senator Marcoleta, pag puro excuses, ay hindi mo na hinahanap yung ebidensya. Bakit hindi mo imbestigahan? Imbestigahan sa Blue Ribbon. Anyway, pwede mo namang barahin eh. Pag nakikita mo, pangit, barahin. Di ba?
Pero bibigyan ng pagkakataon. Yan din ang sinasabi sa korte. Lahat may day in court. Anong ibig sabihin ng day in court? May karapatan sila madinig. Ito rin ganun din. Although this is not a trial court, but bilang Blue Ribbon chairman, dapat didinggin mo yung dalawang panig. Sa lumalabas diyan, ang dinidinig mo lang yung panig nila Bongbong Marcos. Ni ayaw mong pasimulan. Pambihira, Lacson. Hindi ka na nakakatulong sa Pilipinas. Pabigat ka na. Ilan po ang deliveries? Ni isa ayaw mong imbestigahan. Anak ka ng nanay mo. Wala ka nang naitulong sa Pilipinas. Ngayon, kung sinungaling tong mga ito at napatunayan, di ikulong nyo. Sampahan nyo ng kaso. But for the meantime, maging patas ka. Pambihira, oh. O, next topic po tayo. Ito, ha. Matindi rin tong kasunod. Ito po, ha. Isang patunay na yung 18K o itong 18 ex-Marines ay nagsasabi ng totoo. Tingnan po natin to. Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes Okay. at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Ayan. Okay. Dito muna, ha. Inamin. Totoo. Di ba? Na nagkita sila sa bahay ng ICC. Si Boying, si Trillanes, at si Torre. Dito pa lang, makikita mo na credible yung 18K. Di po ba? Kasi, halimbawa ako, kayo mga manonood, doon sa mga ordinaryong Pilipino, malalaman nyo ba kung nag-meeting sa bahay mismo ni Boying ang ICC? Kasama si Trillanes at si Torre? Of course not, di ba? Paano nalaman itong 18K? Dahil sila mismo nagdi-deliver. Sila mismo kasama ni Saldico. Kaya alam nila. So ano ibig sabihin nun? Credible sila. Ano yung sinasabi ni Boying? Na hindi ibig sabihin, ay totoo lahat yung sinasabi nung 18K. Kaya nga, bilang ombudsman, diimbestigahan mo yung the fact na nalaman nilang nag-meeting kayo sa bahay mo, meron silang credibility in a way. Maybe 100%, maybe 50%, we do not know. Pero ikaw mismo napatunayan mo, nagsasabi ng totoo. Eh di imbestigahan, huwag mo nang magdesisyon na sila hindi karapat-dapat. Tama po ba? General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Okay. Una, sasabihin ko sa iyo, nag-meeting kayo ni Trillanes dahil, sabi nyo, ang testigo ng ICC dapat protektahan. Una, bilang DOJ, bakit sa bahay mo? If this is an official responsibility, kasi that time DOJ pa lang siya eh. Hindi siya ombudsman. DOJ siya.
Di dapat sa opisina kayo nagpunta. Bakit sa bahay mo? Anong iisipin ng taong bayan? Sinisikreto nyo to. At ang isang bagay, pag sinisikreto, lalo na pag public official, chances are illegal. Tama po. O tama-tama. Pangalawa, baka, kaya sa bahay nyo, diretso delivery ng pera. Kaya alam mo, hindi malalayo sa isipan ng taong bayan na ito si Boying tumanggap din ng maleta. Yan po ang iniisip ng taong bayan. Tumanggap ka rin ng maleta. Isipin nyo, pinakulong nyo yung presidente. Ikinidnap ninyo. Malaking trabaho yan. Ano yan? Libre? Hello? Tapos nag-meeting kayo ni Trillanes kasamang ICC sa bahay ninyo? It's too much of a coincidence. Bakit kailangan protektahan? Bakit ikaw? Ba't hindi sa pulis Ba't hindi sa pulis tumakbo to si Trillanes? Eh doon pa lang di ba? Tinatanggi nga ni Trillanes. So isa sa inyo sinungaling. Sabi ni Trillanes, hindi siya nakipagkita sa ICC. Sabi mo, oo, nagkita kayo ng ICC sa bahay mo. Sino sinungaling sa inyo? Pero ako, ang tingin ko, ang nagsisinungaling si Trillanes. Dahil sinabi nung 18K, nagkita-kita nga kayo sa bahay. Diba? Diyan pa lang questionable na eh. Diyan pa lang dapat bukas ka na sa investigasyon. Hindi mo sinasara yung pinto. Yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to eh. Bakit ikaw ang poprotekta? Hindi ko maintindihan. Dapat pulis. When was this? Hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Naks. Concern. Ang concern mo. Ang puti ng budhi mo. Bakit mo hindi? Teka muna, una ha. I-remind ko lang po kayo. Wala namang sinabi yung 18 na masama. Nakalagay lang doon sa affidavit, nagkita kayo. Sinabi ba niyang nabigyan ka ng maleta? Sinabi ba niyang binigyan mo ng maleta yung ICC? Sinabi bang nagkaroon ng lagayan doon sa mga testigo? Wala naman. Basta ang sinabi lang nitong 18K, nagkita-kita kayo. Bakit defensive ka? Ang punto rito, totoo yung sinabi nung 18K. At nakakapagtaka, ba't sa bahay mo? Pero syempre, kung tatanungin ang taong bayan, including me, ito'y opinion ko, nabigyan din to. Kung tatanungin nyo ako, may ebidensya ako, hindi. Kaya nga sabi ko, opinion eh. Pero chances, napakalaking chance na nabigyan din to ng maleta. Di ba? Kasi gumalaw eh. Alam. Tandaan po natin ha. Alam mong 18K. Maaaring hindi lang nila sinabi yung katotohanan. Hindi nila sinabi ng buong buo. Kasi isasampa nga sa ombudsman. Maaaring doon sa next batch o yung next wave ng ebidensya doon ilalabas. Na may ebidensya rin sila na bigyan to ng maleta.
But definitely, yung mga tao ni Saldico, alam yung galaw ni Boying. Kayo na lang mag-isip. Ano ibig sabihin nun? Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yon. Nagbago na lahat eh. Anong tawag doon? Balimbing. Anong tawag doon? Kain suka. Kasi hindi na daw ang sinabi ni Bongbong Marcos. Kaya ito si Bongbong Marcos, supot yan. Walang tindig. Ito sasabihin ko, payo lang ha. Payo lang. Meron kayong gustong, kunwari lang to, business partner. Meron kayong gustong trabahador. Meron kayong gustong boss. Di ba? Meron kayong gustong kaibigan. Anong hinahanap nyo sa kanila? Di ba? Anong isang hinahanap nyo sa kanila? Ewan ko sa inyo pero kung ako tatanungin, kung meron akong boss, meron akong tao, meron akong business partner, ang hinahanap ko reliable. If they say yes, it means yes. If they say no, it means no. Kahit anong mangyari, titindigan ko yun. Ganun. Ganun ang gusto kong kapartner, business partner, ganyan. Staff, etc. Ibig sabihin, pag nagsalita yun, asahan mo na. 'Di ba? Halimbawa, ang business partner mo o ang staff mo sasabihin, yes sir, gagawin ko. Pero 90% hindi nangyayari. Anong gagawin mo bilang boss? Ikaw na gumawa ng trabaho. Kasi alam mo, hindi mangyayari. Ganito po si Bongbong Marcos. Pati to si Boying. Hindi reliable. Bakit? Sabi niya, matagal na yun. Kasi sabi, hindi pa papasukin ng ICC. Matagal na yung anong matagal? 3 taon pa lang nakaupo si Bongbong Marcos. Ni hindi pa nga umabot ata ng 1 taon yung sinabi niya na hindi niya papapasukin ang ICC. I'm sure wala pang 1 taon yun. Pero pinapasok niya. Kaya ikaw, kasama ng mga boss mo, nuknukan kayo ng mga sinungaling. Now, sinong gusto nyong paniwalaan? Yung pabago-bago ng isip na katulad ni Bongbong Marcos at ni Boying? O yung may ebidensyang katulad nung 18K? Sinong papaniwalaan nyo? Yung hindi tinatayuan yung sinasabi na posibleng involved at malaking mawawala? O yung ang sarap-sarap na sana ng buhay nitong 18K, mapayapa ang buhay, mapayapa ang pamilya. Ilalagay sa alanganin ng buhay. At may ebidensya. Sinong papaniwalaan nyo? The likes of Boying? O the likes of the 18K? Kayo na po mag-isip. Nagbago na lahat. Alam naman natin yan. Pero hindi raw ibig sabihin na porket totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC, ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Ganito rin ang sinabi ni Trillanes. Sa panayam ni Jessica Soho, inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulan. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigator. Ayun. So may pondo. Diba? So inaamin ni Trillanes. Ngayon, inaamin na niya na nakikipag-ugnayan siya sa ICC. Tapos, may pondo. Tapos, si Bongbong Marcos, alam mo, may nakapagsabi sa akin. Ewan ko kung maniniwala kayo o hindi. Pero at that time, may nakapagsabi sa akin, kung hindi ako nagkakamali, kaibigan to ni Trillanes.
Siguro nakita nyo na sila sa TV na magkasama. May sinabi sa akin. Hindi ko alam that time kung totoo, parang niloloko lang ako. Sabi ko, nagmamalaki lang hata ito. Pero ang sabi, nakikipag-ugnayan sila si Trillanes kay Bongbong kasi ang nagpasok doon sa idea ng ICC ay si Trillanes. Let me repeat that. Ang nagpasok, ang nagsuhol, ang nagsulsul pala ay si Trillanes. At si Bongbong nakita niya, mukhang makakabuti. Di ba? So doon pa lang makikita natin na may possibility nagsasabi ng totoo to. Kasi that time nung naikwento sa akin yan, ayaw ko maniwala. Pero parang sabi ko, ngayong lumabas tong 18, sabi ko, may possibility totoo. Hindi ko sinasabing totoo, ha. May malaki posibilidad na totoo. Dahil sumushoot eh. Diba? Tinatanggi ni Bongbong na papapasukin niya yung ICC, pero pinapasok din. So it means, hindi siya nagbago ng isip. Nagsisinungaling siya. Kunwari, hindi niya papapasukin, pero meron siyang planong papasukin. Meron na palang usapan. Ito ngayon, inaamin ni Trillanes na siya nakipag-usap sa ICC. Tapos, ang sinasabi nitong 18K, yung pag-aasikasong pondo, hawak ni Trillanes. Nakukonect the dots nyo? So pag titingnan natin, pwede. Pwedeng may katotohanan yung sinabi sa atin. Diba? Na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan niya nilang palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Alam mo, kung tumanggap yung mga ICC, of course, di nila admit. But they know it. Diba? So, kung may konsensya tong ICC, malalaman nila, teka muna, talagang trinabaho lang si PRRD. Pero, bakit? Halimbawa, eto na lang, isipin natin. May judge. Nagkademandahan tayo. Tapos, magmi-meeting tayo, o magmi-meeting kami, kunwari ako, at saka yung judge, sa bahay ni Boying. Tapos, yung judge, yung may pondo, galing sa akin, pang hotel nila, pang eroplano nila, pang gastos nila, habang nasa Maynila. What will you feel, Trillanes? Di ba? Doon pa lang, teka muna. Judge tong ICC. Silang tatayo na parang arbiter. Silang magdi-decide. Yun ang punto ng 18K. Yun ang punto ni Attorney Baligod. Bakit nakipagkita sa inyo? Na alam naman kayo yung matinding kalaban. Nung inaakusahan. That in itself is illegal. Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating Congressman Ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na Pwede ba oportunidad. magpakita Yes, yung sir. ID ninyo? Ito ang ID ni... May ID sila. Lahat sila may ID. Sa Congress, labas-pasok sila sa Congress. So, ibig sabihin, kung mastermind nga si Zaldico, sa kanya dumadaan yung pera ng ghost projects. Legit, kung kanino dinideliver yung pera. Di ba? Smart Walpat. okay. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes. Lahat kayo may ID na ganyan? Yes po.
Ka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po, signature po ni Kong Salty, ma'am. Pero para raw umusad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang tigi-isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Alam mo, may danger dyan sa sinasabi mo, Boying. Kasi gusto ni Boying isa-isa. Bakit? Kung sama-sama naman sila. Lahat naman sila nakikita kung kanino pinapadeliver. Lahat sila alam na nagkita-kita kayo sa bahay mo ng ICC. Ba't kailangan ng individual? Alam mo kasi ang nakikita ko rito, they will isolate each one. At pag na-isolate nila ang bawat isa, divide and conquer ang gagawin nila dito. Bawiin mo na yan. Masasaktan ka. Tatandaan po natin, meron na silang mga death threat. Tinatakot na sila na wag nang ituloy. So bawat posibleng tatakutin ng isa. Nakita nyo isa? Pag tinakot yung isa at umurong, wala na yung buong reklamo. Ito yung ginagawa nila. Bakit? Kasi sasabihin, kita nyo, umurong na isa, nagbago. Pero kung iisang affidavit yan, lahat naman sila. Although posible pa rin takutin, meron pa rin pwedeng matakot, pero hindi sila mabilis ma-isolate. I-isolate sa hanapan nila ng butas. Hindi po malayo mangyari yan. Tandaan po natin, even the media cooperated on this. Yes, even the media. Isipin ninyo, nung nilabas nung 18, walang balita. Kinabukasan pa, nung meron na silang sagot. At kadalasan ng binabalita yung sagot, hindi yung nilabas nung 18. At binabara. Ngayon, ang parang naging iniimbestigahan ay kung totoo bang nadeliveran si Bongbong Marcos at si Tambi. Hindi. Ang iniimbestigahan itong 18K. So that is very dangerous. Awan ko lang hindi naman po tayo abogado. Pero it's getting ridiculous. Si Boying nanghihingi ng isa-isang affidavit. Si Lacson, sinasabing kailangan mo nang tingnan mabuti dahil napaka-imposible na magdi-deliver ng 805 aabutin ng 5 taon. In short, we are delaying it. In short, parang ang daming excuses. Ba't hindi na lang mong imbestigahan? Bilang ombudsman, bakit hindi mo imbestigahan yung deliveries kay Bongbong Marcos at kay Tambi? Di ba dapat mong imbestigahan ang public official kung meron silang ginawang pandarambong? Kung maimbestigahan mo, wala, disobey it. But we waste your time sa mga ganyang affidavit. Si Lacson naman, ba't di mo imbestigahan sa Blue Ribbon? Anong iniimbestigahan mo? Kung gaano katagal yung deliveries. Anak ng teteng tong Pilipinas na to. These are the officials, the public officials na matataas ang posisyon sa gobyerno. This is the kind of investigation they want. This is the quality of the investigation. Anong klase ito? Nakakaya po. Para malinaw ko ano talaga yung kasi parang ano yun parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat ganun. Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng petsa para isumite ng mga dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Tingnan mo, meron pang petsa. So magsasubmit sila.
Imbis na imbis na dumiretso ka na kay Bongbong, imbestigahan mo na si Bongbong. These people are delaying. Nang sinabi ni Remulla noong weekend na gusto niyang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag ng mga dating sundalo. Pero para kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, mahirap imbestigahan ang nasabing mga pahayag kung hindi naman ito kapani-paniwala. Nakita mo na, nagturoan pa ang mga animal. Diba? Imbis na imbestigahan niya bilang ombudsman, responsibilidad niya, pasa niya kay Lacson. Si Lacson naman, iba ang sagot. So anong masasabi natin? Ito yung mga bata ni Bongbong Marcos. Patuloy daw niyang fina-fact check ang claim ng mga dating sundalo. Para sa GMA Ay nako. Maraming salamat po sa mga kababayan natin, sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel ni Coach Oli. Kung kayo po ay may natututunan at kung kayo po ay kahit papaano ay nag-e-enjoy sa panonood ng vlog na ito, huwag po namang kalimutan na i-like tong video na ito. And sana doon sa mga madalas pong manood at nakakapanood naman din po kahit papaano ng ating vlog, baka po pwedeng maglambing sa inyo. Mag-subscribe po sa channel na Coach Oli News PH. Subscribe po tayo. Maraming salamat po. God bless everyone.